Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ate Sai, ang on-the-job training kwentista mula sa Universidad ng Santo Tomas, Legazpi. At narito ako ngayon upang magbahagi sa inyo ng isang kwento na tiyak akong kapupulutan ninyo ng aral. Pero bago tayo magsimula, ako muna'y may tanong sa inyo. Kayo ba ay nakakita na ng isang tipaklong? Ayan, magaling! Pwede nyo bang ilarawan sa akin ang itsura ng isang tipaklong? Wow! Magaling! May ideya kayo kung anong itsura ng isang tipaklong. Ngayon naman ay magkikwento ako sa inyo tungkol sa isang maliit na tipaklong na may pamagat na ang tipaklong at ang elepante. Ito ay isinulat ni Jaume, ginuhit ni Bueno at inilathala sa atin ng Let's Read of the Asia Foundations. Handa na ba kayong makinig mga bata? Tara, magsimula na tayo! Noong unang panahon, salamat sa mabuting panahon, marami ang aning gulay. Nagdiwang ang lahat ng hayop sa pagiging sagana at masayang buhay. Ang mga maliit na hayop ay tahimik na namumuhay sa luntiang bukid. Nang isang araw, isang mabangis na elepante ay nagmula sa kahit saan. Sinimulan niyang sirain ang nayon. Itinaboy ng masungit na elepante ang lahat ng mga naninirahan sa komunidad. Lubhang nakakatakot ang masungit na elepante. Hindi makapaghanap ng pagkain ang mga maliliit na hayop hanggat hindi nakakatulog ang masungit na elepante. Ang maliit na tipaklong na naninirahan sa damuhan ay laging natatakot sa masungit na elepante. Kapag natapakan ng masungit na elepante ang maliit na tipaklong, madudurog at mamamatay ito. Hindi na rin makakatayo kailanman. Tinawag ng maliit na tipaklong ang kanyang mga kaibigan tipaklong upang maitaboy nila ang masungit na elepante. Maliit, mahina at may malabong paningin tulad ko. Siguradong mamamatay ako kung ako lamang mag-isa ang haharap sa kanya. Subalit, kung tayong lahat ang haharap o lalaban sa kanya, tingnan natin kung kaya niya tayong harapin o kalabanin. Habang nakikinig sa maliit na tipaklong, pumayag ang kanyang mga kaibigan. Nagsama-sama ang lahat ng magkakaibigan upang pagtulungang harapin at itaboy ang masungit na elepante. Ang pangkat ng mga tipaklong ay nagsama-sama sa damuhan. Sinugod nilang lahat ang masungit na elepante. Biglang atake, masamang elepante, nakuha sa 6 at 7 at tiyak na hindi makitungo sa isang dagat ng mga tipaklong. Wala siyang magawa kundi tumakas at hindi na muling bumalik. Salamat sa sama-samang lakas ng mga maliliit at mahihinang tipaklong, nagwagi sila laban sa masungit na elepante. Muling naibalik ang masaya at komunidad ng mga tipaklong. Mabuhay! Naitaboy ng mga maliliit na tipaklong ang masungit na elepante. Ngayong napakinggan na natin ang ating kwento, nais nitong ipaalam sa atin na ang tunay na lakas ay hindi laging nasusukat sa laki o sa pisikal na kapangyarihan, kundi sa pagkakaisa at talino. At dyan nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang ang tipaklong at ang elepante. So muli, ako nga pala si Ate Sai na nagsasabing palaging tandaan na ang tapang na pinagsama-sama, daig ang isang mapanira. Huwag kakalimutang mag-follow, like, and subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel para sa iba pang kwento na tiyak akong kapupulutan ninyo ng aral. Hanggang sa susunod na kwento mga bata, paalam!